Sinabihan si Shishu sa balak ni Kenshin na hanapin si Shako, kinabukasan ay nakatanggap si Kenshin ng balita na ang hinahanap pala niyang si Shako ay matagal nang patay. Binisita niya ang kanyang puntod at naalala niya ang nakaraan, dito ay ibinigay niya ang espadang baliktad ang talam. Para daw gamitin niya sa pagprotekta ng mga inaapi, at tuparin ang pangako kay Tomo na kailanman hindi nakikitil ng buhay. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bahay ng anak na si Arai Siko nagpagawa siya ng espada, pero tumanggi si Siko sa takot na magagamit ang gagawing espada sa kasamaan, kahit na nanginig ang itlog ni Kenshin ay narespeto pere niya, ang desisyon ni Siko at umalis na sa lugar. Noon ay hiningi ni Siko ang huling espada na ginawa ng kanyang tatay, tumanggi si Siko kaya naman ay kinuha niya, ang anak nilang mag-asawa bilang hostage. Agad na hinabol at hinanap ang mag-asawa si Kenshin, para hingin ang kanyang tulong, nang marinig ito ay agad naman tinungo ang kinaroroonan ni Cho, nakiusap siya na ibalik na ang bata pero mariing tumanggi si Cho. Kaya naman ay naglaban na ang dalawa, panay ang atake ni Cho ngunit si Kenshin ay puro depensa ang kanyang ginagawa. Samantala ay nakarating na si Kaoru kasama si Yahiko sa Kyoto, at saktong-sakto na narinig nila tungkol sa dalawang samurai na naglalaban. Agad nilang tinungo ang lugar sa pag-asang si Kenshin nga ang tinutukoy na samurai, sa laban ay walang magamit na espada si Kenshin. Kaya nahihirapan siyang pigilan ang mga atake ni Cho, gayunpaman pinipilit ni Kenshin lumaban. Napansin ito ni Seiko at napagpasyahan na kunin ang huling espada, na gawa ng kanyang tatay. Nang makuha ito ay agad na bumalik sa laban, at agad na binato ang espada kay Kenshin. Nang makita ni Cho na may espada na si Kenshin, ay na-excite siya na makakalaban na niya ng patas si Batusei. Ngunit walang ginagawa si Kenshin kundi pakiramdaman lang ang espada, kaya naman ay tinungo na niya ang sanggol para paslangin. Ngunit sa isang iglap ay hiniwa siya sa leeg ni Kenshin, nakita nila Kaoru ang buong pangyayari. At nang inig ang binti ni Kaoru sa pag-aakalang magbabalik na, ang pagiging Batusei ni Kenshin. Tinignan ni Yahiko ang katawan ni Cho at natuwa ito nang makitang humihinga pa ito, ang bagong espada pala ni Kenshin ay nakabaligtad din ang talam, kaya naman nawala agad ang kaba ni Kaoru, pagkatapos ay nakuha na ng mag-asawa ang kanilang anak. Si Cho naman ay hinuli ng mga pulis at tinanong tungkol sa mga plano ni Shisho, dahil hindi loyal kay Shisho ay hindi siya nagdalawang isip na sabihin ang lahat ng ito sa mga pulis. Balak ni Shisho na sirain ang buong Kyoto, gamit ang buong puwersa at tauhan. Dahil sa nakalap na impormasyon ay inutos ni Saito sa buong kapulisan, at kay Kenshin na ihanda ang mga sarili, para sa paparating na laban sa Kyoto. Hiniling ni Kenshin at kay Okina at buong Anowabuncho, agad na sinimula na in-evacuate ang mga mamamayan sa ligtas na lugar. Nakiusap naman sila Yahiko at Kaoru na tulungan si Kenshin sa paparating na laban, sa una ay tumutol pa siya, pero matapos kumbansihin ay wala na siyang nagawa, kundi pumayag sa hiling ng dalawa. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga rebelde, at buong kapulisan ng gobyerno. Sumugod ang rebelde at sa punto nito ay sinunog ng mga tauhan ni Shishu, ang bahay at gusali sa paligid. Ang mga pulis naman ay pinaputukan sila, ng mga katas at mainit na mga bala. Nag-team up sila Saito at Kenshin para labanan ang mga tauhan ni Shishu sa paligid, ginamit ni Kenshin ang kanyang bilis at para lumaban, maging si Kaoru at Yahiko ay tumutulong din para bawasan ang mga kalaban, saktong-sakto din nakara-rating lang ni Sanosuke, na agad nilabanan ang mga kalaban sa paligid. Ginamit ang buong puwersa ni Sanosuke para patumbahin ang kalaban, samantala dumating na rin si Oshie sa Kyoto at hinarap naman siya ni Okina. Punong-puno siya ng galit nang tinanong si Batusei, hindi siya sinagot ni Okina kaya naman naglaban na ang dalawa. Habang nakikipaglaban ay nabalitaan ni Misao na dumating na, si idol niya sa hotel kaya agad niya itong tinungo. Hindi niya alam na iba na ang ugali nito, dahil kay Batusei. Pagdating niya sa lugar ay nasaksihan niya ang pagbagsak ni Okina, mula sa espada ni Oshie. Nagkita ang dalawa at sinabihan si Oshie na kalimutan na ang pinagsamahan nila, samantala nakita ni Kenshin si Shisho kaya agad nitong hinabol, hanggang sa palibotan siya ng mga kalaban, na nakabihis bilang si Shishu. Nahulog siya sa patibong na ito at wala nang magawa, kundi palagan sila, para protektahan ang sarili. Mabilis na pinatumba ang lahat, matapos ang matinding laban ay naubos niya ang mga ito sa tulong ni Sanosuke. Matagumpay ring naubos ng mga kapulisan ng gobyerno, ang mga puwersa ni Shishu. Napansin nila Saito at Kenshin na parang may mali, dahil sobrang dali nilang natalo ang mga kalaban. Narealize niya ang tunay na plano ni Shishu, nang makita si Sojiro na kinidnap si Kaoru, habang sakay-sakay ang kabayo. Ang tunay na plano pala niya ay atakihin ang Tokyo at ang atake sa Kyoto, ay isa lamang resitayon para makidnap si Kaoru. Agad niyang hinabol si Sojiro hanggang sa makarating siya, sa barko ni Shishu.
Doon ay walang takot niyang hinarap ang mga kalaban, at pinatumba sila ng mabilis para sagipin si Kaoro. Patuloy siyang umatake at hinaranggan siya ng Tensword, at wala siyang magawa kundi labanan ang mga ito, kaliwat kanan ang umaatake kay Kenshin, maging si Shishu ay nakalaban rin saglit, hanggang makita niya si Hoji na itinapon si Kaoro sa dagat. Agad niyang tinakasan si Shishu at sinisid ang dagat, noon ay sumigaw siya ng sumigaw para hanapin si Kaoro. Hanggang sa mawalan siya ng malay, bago pa man mahanap si Kaoro. Sinuri ang katawan ni Kenshin nang makita ang kanyang mukha at espada, ay binitbit na niya ang katawan ni Kenshin at dinala sa mas ligtas na lugar. Dinala ng misteryosong lalaki na nagngangalang Hiko Seijiro si Kenshin, sa kanyang bahay para gamutin. Nagpatuloy ang eksena sa isang lugar, kung saan nagkaroon ng matinding pananakop. Makikita natin ang isang bata na nagngangalang Shinta, na nililibing ang katawan ng mga namatay na tao. Dumaan si Seijiro sa lugar at tinanong si Shinta, kung bakit niya ito ginagawa. Sagot naman niya ay gusto lang niyang bigyan ng respeto, ang mga yumao sa paglibing, sa mga katawan nila. Inampun niya ito at tinuruan maging samurai, at pinalitan din ang pangalan niya bilang Kenshin. Nagising si Kenshin sa isang bahay at nagulat dahil pagmamayari ito, ng master niya na sumagip sa kanyang buhay. Tinanong niya si Seijiro kung may nakita ba siyang babae na kasama niyang naanod, sinabi ni Seijiro na siya lang ang natagpuan doon, at binanggit din na 3 araw na siyang walang malay, simula nang matagpuan siya. Naalala ni Kenshin na maski alalay ni Shishu ay hindi niya matalo, kaya naman nakiusap siya sa kanyang master na ituro sa kanya, ang ultimate attack ng Hiten Mitsurigi. Pumayag siyang turuan siya, pero titignan pa niya ang lakas at galing ni Kenshin. Samantala sa Tokyo ay nakita ng mga residente ang barko ni Shishu, agad nilang pinuntahan ang iba pang mga residente. Para balahan sila pero hindi sila naniwala, hanggang sa paputukan sila ng kanan ni Shishu. Walang nagawa ang mga residente kundi magpanik, at tumakbo para sa kanilang mga buhay. Si Misao naman ay nawalan na ng kaba, nang mapaganda niya ang kalagayan ni Okina, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan, na malubhang sinaktan ng idol niya na si Oshi si Okina, na tila babaliwala sa kanya ang pagiging magkasapi nila sa Onowa Bansho. Kaya naman nagalit siya at nangako na pagbabayaran lahat ito ni Oshi, si Kenshin naman ay patuloy na nag-e-ensayo sa kanyang teknik, laban sa kanyang master. Gayunpaman desperado talaga si Kenshin na magpalakas, para protektahan ang mga mahihina at inaapi mula sa puwersa ni Shishu. Sila Shishu naman ay nakipagkita sa Prime Minister ng Japan na si Hirobumi Ito, gusto ni Ito na makipag-negosyate para sa kapayapaan ng residente ng Japan. Pumayag naman si Shishu sa isang kondisyon, na hanapin si Kenshin at bitayin sa harap nila mismo. Pagkatapos ay tinakot ni Shishu ang mga government official, kaya wala silang nagawa kundi tanggapin at sundin ang kondisyon nito. Agad nilang ginawan ito ng aksyon, at pinakalat ang wanted poster ni Kenshin sa buong Tokyo. At sinabihan ang mga residente na agad mag-report, kung makita man nila si Kenshin, mabilis na nakarating ang mga poster sa mga tao, maging sa hotel ng Onowa Bansho, nakita nila San Oski ang poster at nagalit, tila ba naging tuta ni Shishu ang gobyerno. Gayunpaman ay masaya pa rin sila, dahil napag-alaman nila na buhay pa si Kenshin. Pagkatapos ay nabalitaan din nila na maging si Kaoro ay buhay rin, at kasalukuyang nagpapagaling sa isang hospital. Si Kenshin naman ay patuloy na nagugulpi at hindi makapalag sa kanyang master, naalala niya ang kanyang pagkabata. Kung saan lagi siyang hinahampas sa katawan, at laging bogbog sarado rin siya kay Seijiro. Gayunpaman nasa pagkatao na niya ang Bangan nang bumangon at lumaban ng lumaban, kahit ilang beses pa siya tumamba. Nagising na si Okina at nakita rin niya ang wanted poster ni Kenshin, pagkatapos ay na-realize niya ang isang posibilidad na kinaroroonan ni Kenshin. Kaya naman inutusan niya si Misao na pumunta doon, kinagabihan tinanong ni Seijiro si Kenshin. Patungkol sa mga peklat sa kanyang mukha, ikwenento niya na galing pa ang mga yon, noong siya ay si Batusei pa. Tinanong naman siya patungkol kay Shishu, sinabi naman ni Kenshin na alam niya sa sarili niya, na hindi siya uubra kay Shishu. Maski ang alalay niyang si Sojiro ay hindi niya mapaligan, kaya naman gusto niyang magpalakas at matutunan ang secret technique para iligtas ang mga tao mula sa pananakop ng puwersa ni Shishu. Nang marinig ni Seijiro ang mga dedikasyon ni Kenshin, napagpasyahan niya na ituro ang secret technique. Pero bago yun ay sinabi niya kay Kenshin na mag-deflect muna at alamin sa kanyang sarili kung ano ang mga pagkakamali niya sa pakikipaglaban, kaya siya natatalo. Umabot na ng umaga ay wala pa rin siyang masagot sa kanyang master. Inabot sa kanya ni Seijiro ang matalim na espada, at hinamon ng isang laban para ipakita sa kanya mismo, ang kanyang pagkakamali. Naglaban ang dalawa at nagseryoso si Seijiro, para saktan ng malubha si Kenshin.
Ipinaramdam kay Kenshin ang ataking pwedeng pumatay, nakaramdam ng matinding takot si Kenshin, dahil ngayon lang nakaranas ng sobrang lakas, ng kalaban na gusto siyang paslangin. Narealize niya ang kanyang pagkakamali, na sa dami niyang beses na nakipaglaban noon, ni minsan hindi siya nakaramdam ng takot sa kamatayan, nang makita ni Seijiro na narealize na ni Kenshin ang kanyang pagkakamali, ay itinigil na niya ang laban. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng katatagan para mabuhay, at maging masaya ang tanging paraan, para maging malakas siya. Samantala sa hospital ay nagulat si Sanosuke, nang makita na wala doon si Kaoru. Agad nilang nahanap si Kaoru at pagkatapos nun ay napagpasyahan nila, na pumunta sa Tokyo para hanapin si Kenshin. Si Kenshin naman ay tuluyan ng na-master ang secret technique, ng Hiten Mitsurigi Ryo matapos ang maraming linggo, ng pag-e-ensayo nito. Bago siya umalis ng lugar ay natagpuan siya ni Misao, sinabi ni Misao na buhay pa si Kaoru, at sinabi rin niya na wanted na siya sa gobyerno, para bitayin sa harap ng publiko. Pumunta ang dalawa sa hotel ng Anowabensho, at nagulat nang makita na wala na doon si Okina. Sinabi ng alalay niya na pumunta ito sa sekretong daan, sa sekretong daan ay nakita niya si Oshi. Na nag-abang-abang sa balita tungkol kay Batusei, sa kagustuhan niyang matanggal na ang galit, at paghihigan sa puso niya, ay nilabanan ulit ni Okina si Oshi. Sa kasamaang palad ay madali lang siyang napatumba, dahil na rin sa mga sugat niya na hindi pa tuluyang magaling. Dumating sila Kenshin at Misao sa lugar, nang inag ang panga ni Oshi dahil matitikman na rin niya, ang matagal niyang gustong matikman. Agad niyang nilapitan si Kenshin at nagsimula na kanilang laban, patuloy na umatake si Oshi at pumapalag naman si Kenshin na may takot na sa kamatayan. Si Oshi naman ay lumalaban sa galit ng kanyang puso, patuloy na inatake ni Oshi si Kenshin. Tumulong si Misao sa laban pero wala siyang nagawa, nagalit si Kenshin nang makita ito, kaya naman ay nagseryoso na siya sa laban. Hindi na nagpigil si Kenshin at tinapos na ang laban, nang mapurohan niya si Oshi at mapabagsak. Sa bilis ni Kenshin ay walang nagawa si Oshi, gusto pang pumalag ni Oshi, kaya naman sinabi niya sa kanya na kapag nahanap na niya, ang kanyang pagkakamali ay tatanggapin ulit niya ang hamon niya. Nang matapos ang laban at nang makita ang pagkatalo ni Oshi ni Akina, ay tuluyan nang namatay si Okina mula sa kanyang sugat. Nalungkot si Kenshin at pinaiwan si Misao, para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay tinungo na niya ang landas pabalik sa Kamiya Dojo, noon ay si Megumi lang ang sumalubong sa kanya. Ibinigay ni Megumi sa kanya ang pulang kasuotan, bilang kapalit sa kanyang maruming damit. Nagsidatingan ang mga pulis para arestuhin si Kenshin, nagkaroon ng saglit na laban pero sumuko rin si Kenshin, para wala nang masaktan. Samantala ay napatawad na ni Misao si Oshi sa mga nagawa, at nagkasundo na ang dalawa. Sa barko naman ni Shishu ay sinabihan siya ni Hoji, na mas lumala na ang kanyang kondisyon. Dahil sa kanyang mga burn ay hindi na siya pinapawisan, sobrang taas ng temperatura at init ng katawan niya. Kaya naman hanggang 15 minutes lang, ang kaya niyang itagal sa pakikipaglaban. Pag lumampas ay maaari itong humantong sa kanyang kamatayan, tinawanan lang ni Shishu ang balitang ito. At sinabing sobra-sobra pa nga ang 15 minutes, si Kenshin naman ay dinala na sa office ni ito. Humingi siya ng tawad at kailangan siya talagang isakripisyo, para sa kaligtasan ng mga inosenteng residente ng Japan, mula sa puwersa ni Shishu. Sinabi na tatalunin si Shishu kung magkaharap man sila, gayunpaman ay dinala si Kenshin ng mga kapulisan sa beach. At ihinande na siya sa kanyang bitay, sa harap ng publiko at army ni Shishu. Nandoon rin sila Sanosuke at Kaoru at Yahiko, pilit nilang pinapatigil ang pagbitay kay Kenshin, pero matutuloy na talaga ito. Dumating si Hoji para i-represent si Shishu, noon ay binasa niya ang mga kasalanan ni Kenshin, kagaya na lang ng pagbanggit sa mga pangalan na pinaslang niya, noong siya ay Batusei pa. Naghanda ang pulis na bibitay kay Kenshin, nang ihataw na niya ang espada, ay nagulat ang lahat ng tali lang ang pinutol niya. Ang pulis ay si Hajime Saito pala, ang lahat ng ito pala ay strategy ng gobyerno. Para mapalapit si Kenshin sa buong puwersa ni Shishu, nagsimula na ang laban sa pagitan ng gobyerno at mga army ni Shishu. Nilabanan nila Kenshin at Saito ang mga ito, at tumulong na rin si Sanosuke. Nilinis nila ang daan papunta sa isang bangka at nang marating nila ito, ay agad nilang tinungo ang barko ni Shishu. Naiwan naman si Saito sa lupa at nagawa niyang paslangin, ang isa sa mga 10 swords na si Fuji, matapos itong patayin ang isang pulis. Pagkatapos ay nilabanan din niya, ang isa pa sa mga 10 swords na si Uso Onyuma, at nagawa rin niya itong patayin sa isang sugod. Narating na nila Kenshin ang barko, at agad na nilabanan ang mga tauhan ni Shishu, na mabilis pinatumba. Nakatagpo naman ni Sanosuke ang isang miyembro ng 10 swords, na si Yukyuzen Anji. Naglaban ang dalawa at nag-umpisa na ang pakikibasag ulo sa isa't isa, sa umpisa ay puro bogbog sarado pa si Sanosuke.
Pero dahil sa tibay ng kanyang katawan, ay nagawa niyang bumangon ng bumangon, hanggang maisahan niya Angie at mapatomba. Si Kenshin naman ay nakatagpo ulit si Sojiro, na tumalo sa kanya noon at sumaire rin sa kanyang lumang espada. Patuloy na naglaban ang dalawa, gaya pa rin ng dati napakabilis nila. Makikita ang kanilang swords technique at napansin ni Sojiro, ang improvement sa skills ni Kenshin, dahil sa training na natanggap niya sa kanyang master. Hindi sila tumigil at nagpatuloy ang kanilang matinding laban, at nagawa ni Kenshin na pilayan si Sojiro, hanggang sa mahirapan na siyang tumalon-talon at ngumiti. Gayunpaman sa laban na ito ay makikitang lamang si Kenshin, sa huli ay nagawa niyang talunin si Sojiro. At nagawa rin niya na wasakin ang espada, ng mayabang na ito. Bago iwan ay sinabihan niya si Sojiro, na hindi lang kalakasan ang bumubuo sa isang tao. Nang marinig ang mga ito, ay napahagulgol sa iyak si Sojiro. Ang mga kapulisan naman ay nagsimulang paputukan ng kanan, ang barko ni Shishu kahit na alam nilang nasa loob pa si Kenshin. Nang mapasok ang labi ni Shishu, ay sinalubong siya ng machine gun ni Hoji, hanggang sa ipatigil ito ni Shishu. Sa wakas ay nagkita na sina Kenshin at Shishu, nagsimula na ang laban. Makikita na kahit nag-training na ng matindi si Kenshin, ay nahihirapan pero siya kay Shishu, napalaban si Kenshin at nang inag rin ang kanyang tuhod, nang makitang kaya rin pala, ng espada ni Shishu na maglabas ng apoy. Patuloy siyang inatake at dahil dito ay puro salag lang, ang kayang gawin ni Kenshin. Kahit na natatamaan niya, ng ilang beses ang katawan ni Shishu, ay wala itong nagagawa, dahil sira na rin painer sa katawan ni Shishu, kaya wala siyang sakit na nararamdaman. Kahit tumatama si Kenshin ay parang baliwala, sa huli ay nagawa ni Shishu na bogbogan si Kenshin. At tuloy ang patilsikan, hanggang mawalan siya ng malay. Buti na lang ay dumating si Saito at nilabanan si Shishu, ngunit maging siya ay walang binatbat kay Shishu. Dumating si Sanosuke at pinaligan si Shishu, ngunit wala rin siyang palag sa lakas ni Shishu. Pagkatapos ay dumating din si Oshi para pigilan si Shishu, na patayin si Kenshin dahil gusto niya, siya ang tumalo kay Batusei. Nagising si Kenshin at pinagtulungan nilang apat na talunin si Shishu, patuloy ang suntok ni Sanosuke kay Shishu. Kahit na apat na sila na nagtulong-tulong, ay nagawa pa rin ni Shishu na isa-isang patumabahin, hanggang si Kenshin na lang ang natira. Naglaban ang dalawa hanggang sa makaramdam na ni Shishu, ng panghihina sa katawan. Sa tagal ng laban ay narealize ni Yumi na parausan ni Shishu, na lumagpas na ang laban ng 15 minutes. Dahil dito ay nagsimula na siyang mag-alala, lalo na't painit na ng painit ang kanyang katawan ni Shishu. Si Yumi ay nakiusap kay Kenshin, na tigilan na ang pagpuksa kay Shishu. Gamit ang sandali na ito ay biglang sinaksak si Yumi at isinagad, para masaksak din si Kenshin. Sinabi ni Shishu na si Yumi ay masayang namatay, ay dahil nakatulong siya kahit papano kay Shishu. Nagalit si Kenshin sa ginawa niya at agresibong inatake si Shishu, at patuloy na inatake. Sa kanyang huling atake ni Kenshin, ay ginamit niya ang Hiten Mitsurigi Ryo Govern Sword Style, at pinatalsik ng malayo si Shishu. Sumuko na si Shishu at binitbit ang katawan ni Yumi, pagkatapos ay tuluyan nag-init ang kanyang temperatura, dahilan ng pagsunog ng kanyang katawan. Pagkatapos ay nagwagi ang gobyerno sa tulong nila Kenshin, nilapitan ni Misao si Oshi at nilapitan nila Kaoru naman si Kenshin at Sanosuke. Binigyan sila Kenshin ng buong kapulisan, ng isang pagpugay at pasasalamat sa kanilang mga ginawa. Pinatawad na rin si Kenshin sa mga krimen na ginawa, nung siya ay si Batusei. Sa huling eksena ay masaya na ulit ang magkakaibigan, pasimpleng sinabi ni Kenshin na nagagandahan siya kay Kaoru at kinilig ang dalawa. Lumipas ang isang taon sa train station, ay makikita natin ang isang police operation, na pinamumunuan ni Hajime Saito. Para arestuhin ang isang mafia boss na si Enishi Yukishiro. Kagaya na lamang ng illegal na pagbebenta ng armas sa Japan, inatake ni Enishi ang mga pulis. At pagkatapos ay tinanong niya kay Saito, kung hindi pa naglalaho, ang mga peklat sa mukha ni Batusei. Nang hindi sumagot si Saito ay muli niyang inatake ang mga pulis. Makikita ang kanyang galing sa street fighting, sinugod sila at dahil dito, ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa train station. Kalmadong nilapitan ni Saito si Enishi, at nagkaroon ng panandaliang laban sa pagitan nila. Bago pa man tumagal ito ay sumuko si Enishi, sa buong kapulisan. Hindi nagtagal ay pinalaya rin si Enishi sa kulungan, dahil si Enishi pala ay isang makapangyarihang mafia boss sa China. Walang reklamo na pinalaya ng Japanese police, para hindi magkaroon ng away ang Japan at China. Samantala kinuha ng gobyerno, ang serbisyo ni Cho na kumuha ng impormasyon kay Enishi, sila Kenshin naman ay masayang nagbabonding, at kinagabihan ay kumain sila sa paboritong restaurant. Nang mabusog sila ay naglakad sila sa labas, hindi nila alam na nasa paligid si Enishi at ang kanyang mga tauhan, para sa kanilang balak.
Lahat sila ay may matinding galit kay Batusei, sinuot ni Hyogo ang arm cannon para pasabugin ang restaurant na kinainan ni Kenshin. Nagulat sila Kenshin at ilang pang sandali, ay nagpatulong ang isang pulis kay Kenshin. Para puntahan ang lugar na pinagsususpitsahan, na pinanggalingan ng pagsabog. Pinuntahan nila ito at wala silang nakita, kundi ang isang sulat na sabing parusa. Sinabi ni Kenshin kay Saito na karaniwan ginagawa ito, pagkatapos nilang paslangin ang kanilang target. Sinabi naman ni Saito ang patungkol kay Inishi, na nagtanong kung naglaho na ba ang peklat niya sa pisngi. Bumalik si Kenshin sa Kamiya Dojo at nagkaroon siya ng idea, kung sinong Inishi ang kanyang tinutukoy. Sa sumunod na gabi habang nagre-relax sina Kenshin at Sanosuke, ay biglang may pulis na dumating sa lugar, at hiningi ang tulong ni Kenshin. Sinabi niya na inatake ng masasamang loob, ang dojo ng mga pulis. Nagmadali ang dalawa na puntahan ito, ngunit may isang pulis na nagsabi, na inatake rin daw ang bahay ng police chief. Kaya naman naghiwalay si Sanosuke at Kenshin, para tulungan ang kapulisan. Sa police dojo ay makikita natin ang magkapatid na si Inui Banjin, at Inui Tenmo na madaling inubos ang police samurai. Binugbog nila ang lahat ng pulis sa dojo. Pagdating ni Kenshin sa bahay ng police chief, ay nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Inishi, na si Hyoko. Bago pa man ito makapanakit, ay nilabanan na ito ni Kenshin si Hyoko. Sinukat ni Kenshin ang lakas ni Hyoko, at nagpakita ang dalawa ng kanilang teknik sa pakikipaglaban. Sa isang punto ay gumamit si Hyoko ng mga long-range na atake, at inilagan naman ito ni Kenshin. Nagpalitan sila ng atake, sa huli ay nagawa pere ni Kenshin, na patumbahin ang kalaban. Habang nanghihina ay sinabi ang galit kay Batusei, pagkatapos ay bigla niyang pinasabog ang sarili. Pagkasabog ng kanyang sarili, dahilan upang sumabog ang buong bahay. Sinisi ni Kenshin ang kanyang sarili, dahil maraming inosente ang nadadamay, mula sa taong naghihigan sa kanya. Si Sanosuke naman ay hindi niya naabotan, ang panggugulpi ni Tinmon sa police dojo. Inabot na ng umaga sa paglalakad pauwi si Kenshin, doon ay nakasalubong pa niya si Inishi sa daan. Sinabi na siya nga ang nakababatang kapatid ni Tomoe, at dahil nasaksihan niya ang pagkamatay ni Tomoe sa espada ni Kenshin, ay nagkaroon na siya ng matinding galit kay Kenshin. Nagpatuloy si Kenshin pauwi at nanghihina, dahil naiisip niya na marami pang inosente ang madadamay. Binigay naman ni Cho kay Saito, ang impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng base ni Inishi. Pagkatapos ay umalis siya para kumalap pa ng karagdagang impormasyon, sa base naman ni Inishi ay dinalaw siya ng Chinese politician, na si Wu Heishin. Para ipaalala ang kanilang Keisendon, kapalit ng tulong ni Heishin, ay ipapamana ni Inishi sa kanya ang mafia group. Pag-alis ni Heishin ay naalala ni Inishi ang panahon, kung kailan sinabi sa kanya ni Tomoe, na wala na siyang balak ituloy ang plano na patayin si Kenshin. Si Inishi ay kapatid ng yumaong asawa ni Tomoe, sinabi niya na nagsimula ang lahat ng ito. Nang masaksihan ni Inishi, ang aksidenteng pagkapaslang sa minamahal niyang ate. Nagulantang ang lahat sa kanyang kwento, imbes na magselos si Kaoru, ay nalungkot lang siya sa sinapit ng love life ni Kenshin. Samantala nahuli ni Inishi si Cho, na kasalukuyang ninanakaw ang espada, habang kumakalap ng impormasyon. Imbes na magalit ay nakuha pa niyang asarin si Cho, sa kanyang pagkatalo kay Kenshin. Nagalit si Cho at naglaban silang dalawa, binisita naman ni Misao at Oshi si Kaoru, para ibigay ang diary ni Tomoe. Ang diary ay napulot ng pare ng Tsunujin nito ang bahay nila Tomoe, sinabi ng pare na ibigay ito kay Kenshin. Samantala inimbestigahan nila Saito ang isang lugar na nasusunog, nagulat sila na isa palang patibong ni Heishin. Para bigyan ng oras si Inishi, sa paggawa ng kanilang plano, ginawa ni Saito ang lahat ng kanyang makakaya, para lumaban hanggang sa makuyog siya ng mga mafia. Sa parehong gabi habang sakay-sakay ng hot air balloon, ay nagpakalat sila Inishi ng letter na nagsasabing parusa. Pagkatapos ay ikinabit na ni Hyogo ang arm cannon, at pinasabugan ang buong lugar. Pagkatapos ay nagsidatingan ang mga tauhan ni Inishi, para sakupin ang lugar. Nagtulong sila Oshi at Misao, na isa-isang patumbahin ang mga ito. Hiniwa ni Oshi ang kalaban, nandoon rin ang malapit na tauhan ni Inishi na si Momyoy. Nabuhay pala siya matapos matalo kay Batusei, nagkaroon sila ng saglit na laban sila, Oshi at Momyoy, tumalsik si Momyoy at humanga siya sa galing ni Oshi, ngunit si Batusei talaga ang hinahanap niya. Kaya naman ay pinasabog niya ang buong lugar, iniligtas ni Oshi ang isang residente. Dahil dito ay nagtamo siya ng pinsala sa katawan, pinalitan naman ni Hyogo ang arm cannon, ng arm machine gun at hinanap si Kenshin. Nang makita niya si Kenshin ay agad niya itong rinotrat ng mga bala, mabilis na umiwas si Kenshin mula sa mga ito. Pagkatapos ay nagsimula na ang laban nilang dalawa, patuloy na pinaputukan si Kenshin, sa huli ay nagawa ni Kenshin na talunin si Hyoko.
Hanggang sa mahuli siya ng mga pulis at tinalian, samantala sa Kamiya Dojo makikita natin si Inishi, na dala-dala ang bangkay ni Cho na natalo sa laban. Na-realize ni Sanosuke na siya si Inishi, kaya nilabanan niya ito. Gayunpaman malakas na street fighter pala si Inishi kaysa sa kanya binugbog si Sanosuke. Kaya naman ay madali siyang natalo sa laban, at nagtamo ng nakamamatay na pinsala. Lumipas ang mga oras pagkatapos maubos ang mga kalaban, ay bumalik si Kenshin sa Kamiya Dojo. Doon ay natagpuan niya si Sanosuke na halos mamatay na, sa kanyang pinsalang natamo. Sinabi niya na kinidnap ni Inishi si Kaoru, nag-alala siya ngunit napulot niya, mula sa bungangan ng bangkay ni Cho, ang isang mensahe, na nagsasabi kung saan niya dinakip si Kaoru. Noon ay nagising si Kaoru at sinubukang tumakas sa lugar, ngunit agad siyang natagpuan ni Inishi. Tinanong siya ni Kaoru kung matutuwa ba si Tomoe, sa pinaggagawa niya, dahil dito ay nagalit si Inishi at sinubukan siyang patayin. Ngunit hindi niya tinuloy matapos maalala ang kanyang ate, kinagabihan ay narating na ni Kenshin ang base ni Inishi. Doon ay matapang niyang linusob, at nilabanan ang buong puwersa ng Chinese Mafia Group ni Inishi, mabilis na umatake si Kenshin, at hinarap ang lahat isa-isa, maging sila Momyoy at Inman, ay sabay din niyang nilabanan, makikita ang atake ng bawat isa, gayunpaman ay nahirapan siya dahil matitibay ang mga ito, at nakakabangon pa rin mula sa kanyang mga atake, buti na lang dumating si Misao kasama ang Anoa Banshu, para ipaghigan si Oshi, dahil sa ginawa ni Momyoy. Gayunpaman tinulonggan si Kenshin, at dumating din ang mga pulis kasama si Saito. Kahit hindi pa magaling ay pumunta rin si Sanosuke, at tinulonggan si Kenshin na wasakin ang nakasaradong pinto. Sama-sama nilang nilabanan ang mga kalaban, pinasok ni Kenshin ang lugar, at nagulat siya nang salubungin siya ng mga baril, at nahulog siya sa patibong ni Heishin, pinagbabaril niya ito at lumapit si Kenshin, at hiniwa ang baril, pagkatapos ay nabigla rin si Kenshin nang makita niya si Sojiro Seta, na binayaran rin pala ni Heishin para paslangin siya. Samantala nilabanan ni Saito si Tinmon, nagpalitan sila ng atake, sa huli ay nagawa niya itong talunin. Matapos gamitin ang kanyang signature move na atake, si Misao naman ay nakatagpo na ang nanakit kay Oshi na si Momyoy. Naglaban ang dalawa, sa huli ay nagawa ni Misao na talunin si Momyoy matapos niyang gamitin, ang special attack na natutunan niya mula kay Oshi. Samantala sinugod na ni Sojiro si Kenshin, ngunit nagulat siya nang biglang atakihin nito, ang tauhan ni Heishin. Kinumusta siya ni Sojiro at sinabing nagkaroon na pala siya, ng matinding respeto kay Kenshin, matapos niyang matalo sa laban nila noon. Nagtulong ang dalawa para talunin ang buong mafia, ipinakita ang lakas ni Kenshin. Sa huli ay nagsidatingan pa ang mga miyembro, kaya naman ay sinabi ni Sojiro kay Kenshin, na hayaan siyang ubusin ang natitirang kalaban. Magpasalamat si Kenshin at tinungo na niya si Inishi, para sagipin si Kaoru. Doon ay sinabi ni Kenshin kay Inishi, na naiintindihan niya ang rason kung bakit siya naghihiganti, at nakiusap na wag nang idamay, ang mga inosente para gawin ito. Hindi nakinig si Inishi, at nagsimula na ang laban ng dalawa. Gayunpaman makikita ang bilis nila, ipinakita ni Inishi ang kanyang galing, at pinaghahalo ang street fighting at sword fighting. Gayunpaman ay nagawa ni Kenshin na labanan at sabayan, at putulin ang kanyang Chinese sword. Kumuha si Inishi ng bagong espada, at naglaban ulit ang dalawa, sa round 2 ay nagseryoso si Inishi at nagawa niyang bogbogan, at hiwain si Kenshin, sinipa nito ng malakas at sinabi niya na kamatayan lang, ang tanging kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Nagpatuloy ang laban ng dalawa, sa sumunod na round, ay bogbog sarado si Kenshin sa mga atake ni Inishi. Sa round 3 ay bubog sarado si Kenshin sa mga galawan ni Inishi, ilan pang sandali ay nagawa na rin niyang gumanti. Inatake niya ang katawan at sa kanyang huling tira, ay nagawa niyang patulsikan si Inishi. Sa huling pagkakataon gamit ang kanyang lakas, ay pinulot ang kutsilyo ni Inishi at sinaksak si Kenshin. Hindi na umiwas si Kenshin, dahil ayaw na niyang saktan ang kapatid ng yumaong asawa. Humingi siya ng tawad kay Inishi, kung makikita ang mga kalukuhan na pinaggagawa niya ngayon. Kumalma si Inishi at na-realize ang sinabi ni Kenshin, ngunit biglang dumating si Heishin. Sinubukan niyang barilin si Kenshin, ngunit nakita ito ni Kaoru at nagmadaling pigilan siya. Nagalit si Heishin at sinubukang barilin si Kaoru, ngunit sinalag ito ni Inishi. Prinotektahan niya si Kaoru dahil naalala niya, ang kanyang yumaong ate nang makita si Kaoru. Nagalit si Inishi sa pag-iisturbo niya sa laban nila Kenshin, kaya naman binugbog niya si Heishin, hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay nagpasalamat si Kenshin kay Inishi, hindi nakasagot si Inishi at napaiyak na lang, nang maalala na naman niya si Tomoe. Lumipas ang ilang araw, ay makikita natin si Inishi na nasa bilangguan, para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Pinadalhan siya ng isang package ni Kaoru, naglalaman ito ng diary ni Tomoe.
Agad niya itong binasa at nalaman ang katotohanan, na talaga palang minahal ng kanyang ate si Kenshin. Nang matapos basahin ang buong diary ay napahagulgol sa iyak si Inishi, at nagsisisi sa kanyang ginawa. Dito na nagtatapos, sana ay nagustuhan nyo. Salamat sa suporta, follow, like and share. Abangan ang next video natin.